Ano na pong gagawin namin? Jer! Ate, okay lang ako. Di naman masakit. Ate, ingat. Baka masugatan ka ng bubog. Ingat. Ako nga pong hindi nag-iingat eh. Ate, sorry na. Gusto ko lang naman sana magtimpla ng gatas eh. Gatas. Anton, tawagin mo nga ang tatay mo sa labas at mag-aalmusal na tayo. Okay po, Nay. Tay, tara na po, kakain na daw po tayo. Sige na. Wow! Sarap naman ang almusal natin. Corned beef at itlog. Oo naman, paborito ng mga chikiting natin yan. Ah, huwag na, ayaw the court. O bakit naman anak? Akala ko ba paborito mong corned beef? Itlog lang sa akin, Nay. Itlog na lang po ang akin ay... Itlog na lang po, ang aking Roy. Okay po. Naku sina ate at kuya mo na lang ang kakain ng paborito mong corned beef. Naku, Nay. Alam ko na kung anong minumukmuk niya ni Tonton. Ampalaya. Ano? Dahil sa ampalaya? Anak, masarap yung ampalaya. Mapait eh. Konti lang pait niyan. Di ba paborito mong corned beef? Naku anak, ang sarap nito. Maganda pa sa katawan. Kaya nga anak, tignan mo si ate at kuya mo. Strong dahil kumakain sila ng gulay. Ton, tingnan mo. Kumakain ako ng gulay. Malay mo, bukas makalawa. Nakakapaglakad na ako. Grabe nang yung faces mo, Jer, nakakasilaw. Anak, dapat hindi ka mapili sa pagkain. Inianda na yan ng nanay mo ng buong pagmamahal. Eh paano pag dumating ang panahon na magkasakit ka dahil hindi ka kumain ng gulay? Tapos dahil dun, hindi ka makadalo ng pagsamba. O, paano na yun anak? Mahingin mo lang po ka ng farm beef, Nay. Oh, di mo sinagot ang tanong ng tatay mo ah. Kakain na lang po ako ng gulay. Ayaw ko po kasi na hindi nakasamba. Tama yan anak, kailangan nating alagaan ang ating sarili para magamit natin ito sa pang-araw-araw nating gawain. Higit sa lahat, sa ating mga paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Naggaan ang katuwan. So, bakit feeling to what? Ano yun ate? Wala. Sabi ko, mag-ingat ka naman sa susunod. Gatas ba to? Kano mag-ingat eh. Is nagatas na yan. Ate! Kuya! Dito na kami! Kamusta sa tindahan, Nay? Okay lang naman, slow pa rin. Kakaunti na lang bumibili ng native news and... May itlog pa naman. Ay, itlog! Anong nangyari dito? Ay, Nay. Nehen. Ingat kayo dyan. Baka masugatan kayo ng buhog. Hey, ka dyan. Gawin napakasipag ng anak, Nay. Anton, kunin mo nga ang itlog sa lagayan at lutuin nyo ni kuya mo. Pasaway ka, paste. Okay po, Nay. Umpisa naman kayong dalawa. Nga pala anak, Jer, pasensya ka na at hindi ka pa muna makapagpa-adjust ng brace mo kasi nga, konti ang kita natin ngayon eh. Nay.
Wala daw po pasok. Busy mga teachers ng accreditation ng school. Mabuti naman anak at mahaba ba ang weekend mo? Boring naman po dito sa bahay, Nay. Swap po tayo. Ako naman po magbantay sa tindahan. Kayo naman po magbantay kay Jer. Konting-konti na lang talaga. Kukutusan ko na yan eh. Anak, habaan mo ang pasyensya mo sa kapatid mo. Gusto mo bang lumayo ang loob niyan sa'yo? Sa kamamaktol mo? Paano na lang kung kayo na lang maiwan dito? Baka, Iwan? Nay, walang iwanan. Bawal. whatever you say anak. Nay? Yes? Aba, English, Nay. Baka kunwaring bantay lang kayo dun sa tindahan, ha? Baka iwan mo na kami sa foreigner. What an amazing imagination anak. Never in my life na papalitan ko ang tatay mo, no? Aba, ang galing na nga mag-English ng nanay, ah. Halika nga rito at maaga mo pa akong inaasar. You asaring me, ha? Ay, mas boring pa pala dito. Asan na yun? Anton, anak? Po? Nay? Nakita mo ba yung box? Yung box na ano? Ah, yung vitamins niyo po, Nay? Oo, anak, tama. Di niyo po nadala. Hala, baka po nahulog sa tricycle na iwan niyo po sa tindahan. Asan na yun? Lagot. Oh, Anton. Ate, may nakita ka bang karton ng vitamins dyan? Ah, vitamins pala to. Oo, meron dito. Nay, nakita po ni ate yung vitamins. Nasa tindahan po. Ay, salamat anak. Aba, inalaman ng vitamins si Anton, ah. Ate, kukunin ko na lang dyan. Bye. Ah, sige, ingat. Tek, asan na yung vitamins si Lalay? Ah, eto. Pinstat. Uy, teka. Dali mo yan, madali mo dyan. Kailangan nakasumakay yung narin kagabot. Babat. Kailangan mo nanay. Vitamins ba talaga yun? Ano ba yun, Ton? Ang pangit ng drawing mo. Nung ako, grade 1, hindi ganyan yung drawing ko eh. Mas maganda pa dyan. Yung aso mo, May sakit ba ang nanay? Sana wag naman. Ang drama mo, Lindy. Para sure lang. Anton? Ano to? Vitamins ni nanay. Ay, vitamins! Anton, huwag ka magsinungaling sa akin! Ano to? Ate, anong pinagsasabi? Ate, Ano yung sakit? Sabihin mo! ate, ano ba nangyayari dito? Ikaw ba? Wala ka rin ba talagang alam? Alam ang ano? Anong nangyayari dito? Nay, ano to? Ang vitamin Nay naman, hindi naman ako 10 years old para sabihin sa akin vitamins to eh. Nay, bakit? Sisa ka na, anak. Magiging okay din to. Di ba sa panahon na mahina tayo, palalakasin niya tayo. So gawa ko ng paraan.
Nay, ayun tayo sa paraan eh. Anong paraan, Nay? Tignan niyo naman, oh. Hirap na tayo. Nay, kautang-kuwatan na po tayo. Tsaka, kung hindi ko pa po ito nakita, kailan niyo sasabihin sa amin? Sample? Wala pa tayong pambili nito. Huwag kang mag-alala, anak. Mabait ang Doc Abayon. Alam kong marami pa siyang naitabing sample doon. Pakiusap na lang natin habang nag-iipon pa tayo. ₱100 isang tableta? Ama, ayaw kong pati si nanay mawala sa amin. Aling Linda? Aling Linda? Uy, Kuya Enro. Aga natin ah. Pasok ka. Nasa si Aling Linda, Jer? Ay, kuya, nagbibihis pa po si nanay eh. Meron daw silang pulong ngayon. Bakit nga pala hinahanap mo si nanay, kuya? Eh, pinapabigay si Papa sa kanya eh. Ah, sa akin mo na lang ibigay. Ay, kasi sabi ni Papa, kay Mama mo daw ibigay eh. Kung galing kay papa mo, ibig sabihin, gamot yan. Kuya, huwag ka na mag-alangan dyan. Alam na namin. Sabi ni Papa, yan na daw last na stock ngayon sa buwan na to. Kuya, pakisabi kay Doc Abayon, maraming salamat ha, kasi napakalaking tulong po talaga nito sa pagpapagaling ni nanay. Wala ka ba pasok ngayon? So, Ingat kayo ha. Isa't kalahating buwan na lang. Bakasyon na. Excited din po kami. yes, bakasyon na! Ate, bakit nagbobonit si nanay kita sa loob ng bahay? Ate, kami na ni Anton. Hintayin ko na lang sila CJ, sila na rin yung tutulong sa akin. Ah, sige. Pakisabi kay CJ, salamat ha. Anton, magpasalamat ka sa mga kaibigan ng kuya. Sus, wala yun sa kanila, ate. Kahit na, sige na, pasok na kayo doon. Wag na po kuya, may nakalimutan po pala ako. Nay? Nay? Nay! Nay! Asan kayo? Nay! Nay? Nay! Anak, anong pinagsisigaw mo? Kanina pa ako sagot ng sagot sa'yo. Nay, Ba't ka bumalik, anak? Ah, Nay, magpa-practice na po sa graduation ngayon. Dito na lang po ako sa bahay. Susunod lang po ako sa mga nauna sa akin. Kaya, no need na mag-practice. Anak, Nga pala, Nay. Nakapag-ipon po pala ako mula sa allowance na binibigay sa akin na auntie. Baka pwede na po to. Pambili po natin ng ibang gamot mo, Nay. anak, may natira pa ditong gamot.
Tsaka pambayad mo pa yan sa graduation fees mo. Iba naman po yun, Nay. Pwede naman po ako makahingi kina auntie eh. Konting tulong lang sa bahay nila. Pagkakapera din naman po ako. Anak, tanggapin na natin. Sayang ang pera. Nay, huwag naman po ganun. Anong tanggapin? Eto, tanggapin po ninyo ang pera. Panggamot. Lucerio Lindy. Lindy is a daughter of Mr. and Mrs. Roger Lucerio. Congratulations, batch 2022-2023. Ate, pasensya ka na ha. Eto lang nabulaktak ang regalo namin sa iyo ni Kuya. Pinagpulatan pa namin ito kagabi. Ate. Okay lang yun, no? Masaya na ako nakasama ko kayo sa graduation ko. Sayang nga lang, At sa panahon na mahina tayo, palalakasin niya tayo. Ate, Ton, alam ko mahirap. Mahirap tanggapin na wala na si nanay at tatay. Pero sana, lagi nating alalahanin. Lagi nating alalahanin yung pinapayo sa atin ni nanay at tatay. Huwag tayong maging mahina. Kahit kailan, hindi tayo pwedeng maging mahina. May Diyos tayo eh. Pero ngayon, mahirap. Sobrang hirap at lungkot. Pero malalagpasan din natin to. Dito din tayo palalakasin. sana nga, Jer. Sana nga. Anong oras na? Hindi pa rin kayo tapos dyan? Magbabalan lang po, auntie. Siguraduhin mo na walang sabon yan bago ibilad. Opo. Auntie, pwede po ba na ako na lang po ang magbantay sa tindahan kaysa po si Kuya Jer? Mahirap po kasi dong gumalaw-galaw ang wheelchair eh. Aba, at gusto mo pang tumakas sa mga gawain dito, ha? Hindi naman po sa ganun. Shh! Mas okay nga kung si Jer ang magbabantay ng tindahan. Mas maraming bumibili sa mga may kapansanan. Anong tinitingin-tingin ninyo dyan? Mga palamunin kayo? Bilis-bilisan ninyo na dyan at magsha-shopping pa kami ng Sharpay. Pa-Sharpay pa na pangalan? Hindi ba alam ni auntie na breed yun ng aso? Shh, Anton. Tay, magkano yung balik nyo? Yung malaki po, nasa 380. Tsaka yung maliit po, 280. Yung malaki, 380. Opo, kuya. Tapos yung maliit na yan, yung maliit po, 280. 280 siya? Opo. Ano po yung sa inyo, kuya? 300 na lang sa malaki, kung nakukuha. Ay, kuya, pasensya na po. Papagalitan po ako ni auntie. Kuya! Papagalitan ako ni auntie, kuya. Excuse me po. Sabi ko na nga ba kay auntie palit tayo. Ton, hayaan mo na. Madaming naman tayong kalapit dyan na tumutulong sa akin eh. Adyan si Kuya CJ.
paano pag busy sila katulad kanina? Hayaan mo na, Ton. At least, napapakinabangan naman ako dito. Tsaka, bakit ka nandito? Lagot ka kay auntie pag nalaman niya. Hayaan mo na yun. Nagsa-shopping naman siya kasama ang anak niya. At si ate nagsabi sa akin na puntahan kita dito. Gabi pa naman sila makakauwi. God, Hey! Oh, Anton! Jer! Saan na kayo? okay lang po. Pabili nga ng isang 10 kilong ratan. Ah, init. Kano nga yun? 500 na lang po. 500. Ito, Kajing! Sukliin niyo po! keep the change. Pamerienda nyo na lang yan. Kajing! Thank you po! Ate, we are back! O Anton, Jer, buti nakarating na kayo bago pa nakabalik sila auntie. O siya, pasok na muna kayo doon, tapos tulungan niyo ako sa kusina. Opo. Yes, ma'am. Hays, saan kayo nanggagaling ang energy ng mga kapatid kong to? Aba. Di ka nabitar sa ampalaya to na. Oo naman, malaki na ako and I'm mature. I can take this. Habang papalaki ka na, gumagaling ka sa English ah. Baby, ang ganda ng damit ko. Oo nga po, ma. Ew, what's that? Ang palaya? Yeah. Wow, Don't worry, my dear. Di ba, may tinake out tayong chicken? Oh, that's right, ma. Lindy! Pakibilisan! Yung chicken sa table, lagay mo na dito. Nga pala, Lindy, since kami nang gumamanage ng native store, ipapangalan na namin sa pangalan namin. Po? Tumawag yung tito mo sa akin. Sabi niya, pagbaba niya galing barko, maayos na dapat ang papeles. Auntie, walang galang na po. Yan na lang po natitira sa amin ng mga kapatid ko. Hayaan po ninyo. Makakahanap po ako ng trabaho, mababayaran ko rin po kayo. What? Hindi ba sapat na pinatitira ko kayo dito sa bahay ko? Pinakakain? Tapos, hindi nyo na kayang matustusan yon. Huwag ka lang mag-inarte. Tama naman po talaga si ate, auntie. Gusto po ninyo maghanap din po ako ng trabaho para makabayad po kami sa inyo. Huwag lang po sana ninyong kunin sa amin yung nag-iisang mana namin sa mga magulang namin. Di ba po atin niyo naman si nanay? Bakit po kayo ganyan sa amin? How dare you question me? Ang sabi ng nanay ninyo, ako nang bahala sa inyo. So do as I say or lumayas kayo! Ate, Jer, hindi ko na kaya dito. Umalis na tayo. ate, saan tayo pupunta? Mas mahihirapan tayo kapag mangungupahan tayo ulit. Tama si auntie. Libre mga pangangailangan natin dito. Ibig ba sabihin yan? Payag ka? Payag ka na pati ang tindahan na wala sa atin? Ate, hindi. Hindi ako papayag. Sinasabi ko lang na kahit nahihirapan tayo dito, kahit pa paano nakakaraos tayo. Matagal-tagal pa naman bago makababa si Tito eh. Konting tiis pa,
makakapag-ipon din tayo. Makakaalis din tayo dito. Ipon? Wala pa nga akong trabaho eh. Eh di maghanap. Aba, at saan ka pupunta? May asikasuhin lang po ako. Nakapagsayangit luto na po ako ng ulam at si Anton na po muna bahala sa pagkainan. Ah, okay. Alis na po ako. Oh, ate, kamusta? Puro tatawagan na lang daw ako. Hintay-hintay na lang muna tayo. Ah, okay. Ate, charan! Uy, ano yan? Ate, kalma. Tumulong na naman ako kanina kay kuya sa tindahan. Tapos, tumingin-tingin ako sa gilid-gilid. Tapos, kung may makita kong maraming bitbit, tinutulungan ko naman. Sus, baka sabihin nilang child labor ha? Ate, ano yun? At saka, tumulong lang naman ako kanina. Tapos, sinabi ko lang naman, tulungan ko na po kayo. Tapos, nagpatulong naman sila. Minsan nga, may binibigay eh. Minsan pera, minsan pagkain. Kaya may stocks kami ni kuya. Hehe, astig pala tayo, no? Marami kain at pera. Daldal mo naman. O sige na, tapusin mo na yung pagwalis mo at magluluto na ako. Apo. O, buti naman at bumalik ka. Akala ko tinakasan mo na kami. Hindi naman po kami pinlaki ng ganun. Tulungan mo yung kapatid mo. Magluto kayo ng tinolang manok. Sige po. Basta ate. Puro tatawagan na lang daw. Oh, Anton, ayusin mo na yung polo mo at manalangin na tayo. Amen. Ate, what if try mo kayong mag-send ng application online? Tinuro sa amin yun nung grade 10 ako eh. Oo nga no, hindi ko naisip yun. Pero paano kapag malayo naman yung makatanggap sa akin? Saka walang pang pamasahe. Paubos na yung allowance kong naipon ko dati. Oh, ano yan? Ate, tama si auntie. Kapag ako yung nagbabantay ng tindahan, mas madaming bumibili. Tsaka madaming ating keep the change. Pogi ko kasi. Ang mabaho niyo naman. Ano Todd? Yung akin lang ba yung ipapakita natin kay ate? Akala mo ate, kanina lang ako nagkapera, no? Matagal na kami nag-iipon ni kuya. Anong gagawin ko kapag wala kayo? Himala at nanditong babaeng to. Good morning po. Wala ka atang lakad ngayon. Maglalaba po kasi ako mamaya eh. Baka bukas po ulit. Hay nako, bahala ka sa buhay mo. Make sure matatapos ng mga gawain sa bahay. Luma na tong karatula natin, kuya. Tulungan ko na po kayo, Alay. Ay, skip na ito. Kaya ko naman. Ano ito? Oh, cheese po. Lungkot natin to na.
hindi sa lahat ng panahon gusto ng tao na tinutulungan. Alam ko, Aba, di ka na hinanap ni auntie ngayon ha. nasanay na rin siguro yun. At saka wala na rin yung pakit. Hala, kuya, maglalaba pala ngayon si ate. Makakahiram pala ako ng cellphone nito. O, sige Ton. Ingat ka ha. Tsaka mamaya, balik ka dito. Tulungan mo ako. Okay po, kuya. Jer? Oh, kuya. Kumusta? Ayos lang naman. Ikaw na pala bantay dito? Oo kuya, sakto habang nagbabakasyon ako para makatulong din ako kila auntie. Sesya na pala, hindi ako nakadalaw sa inyo nung lamay ni Aling Linda. Condolence bro. Okay lang kuya. Alam ko namang busy ka nun kasi graduating ka sa senior high school eh. Next year, ikaw na rin ng grade 12. Kaya pa ba, Jer? Siyempre naman kuya, kakayanin. Strong kaya to. Tsaka mas kakayanin ko kuya kapag pinahiram mo ako ng libro, di ba? Aba, ayos din ang diskarte mo ah. Hindi lang hiram. Sa'yo na rin yun. Thank you kuya. Salamat, natapos din. Thanks, Ton. Thanks na nga, ate. So, no thanks na lang. Nandun yung cellphone ko sa bag ko. You're welcome, ate. Kuya! Kuya! 150 ratan. Yan, natulog ka sa oras na trabaho mo. Wait, Ton, dito ka na pala? Hindi oh. Saglit lang. Eto, panindigan to, Pink. Charan! Wow! Nice one, Ton. Ano yun? Akin na nga. Wow! May trabaho na si ate! Tatakbo na ba ako, kuya, papunta kay ate? Be, huwag muna Ton. Mamaya na, gusto ko rin makita yung reaction ni ate. Mamaya after ng panata natin. Sige. Amen. Ah, ate, cellphone ko pala. Kala ko di mo ibabalik sa akin eh. Oh, ano naman yan ha? Tignan mo email mo ate. Itong stronghold. Ano ba yun, ate? Dapat masaya ka, hindi malungkot. Ano kayong susuotin mo bukas? Ito kaya? Ito. Uy, sumagot naman kayo. Auntie, may trabaho na po ako. Huwag po kayo mag-alala. Buwan-buwan na po ako magbibigay sa inyo. Aba! Maraming salamat nga po pala sa pagtulong po ninyo sa amin. Unti-unti din po ako makabayad sa kabutihan po ninyo. Sana po, huwag po ninyo ipagkait ang alaala po ng aming inay at itay. Alis na po ako. Anton, Jer, asan na kayo? Dito na po! Auntie, hatid lang po namin si ate sa gate, tsaka diretso na rin po kami sa palengke. Ate, salamat itinaguyod mo kami at hindi sinukuan. Hindi, Jer. Kayo ni Anton ang totoong rason kung bakit lumalaban pa rin tayo sa buhay ngayon. Kayo ang naging kasangkapan ng ama. Ako man at si Anton ang tumutulak ng wheelchair mo. Ikaw naman ang tumulak sa akin para lumakas sa gitna ng panghihina. Alam kong ito pala ang simula ng pagbangon namin sa gitna ng maraming pagsubok.
Alam kong handa na ako dahil sa panibagong lakas na aking natamo. Marami pang makakasalubong na hirap. Muntik na akong bumitaw. Pero, Ama, maraming salamat hindi po ninyo ako binitawan. Sa ikasampung buntong hininga, malalim ng kalumata, bagsak na ang balikat sa problema ang aking dala-dala. Mahirap maging tao, pagalang isip, hirap ang puso, pinilay ng mundo, natitirang pag-asa ko. Sa aking pagyukod, hinahabilin sa kanya. Hindi ko man lahat masabi, alam ko wala sa langit. Narinig ako